So, eto na yung ating finished product, ang chicken curry in green paste. Hello! Welcome to V. Alicia's Kitchen. This is Mommy V. Mga ka-delicious, kamusta kayo? Sana ay naibigan nyo yung aking mga previous vlogs. Ngayong araw na ito, ang lulutuin ko naman ay ang chicken curry in green paste or chicken curry. Mga ingredients na ginamit ko ay chicken na marinate ko na sa soy sauce, potato, carrot, ginger, garlic, onion, green paste, curry tono, fresh chili, white pepper, dried chili and fresh chili, of course, patis, and ating chicken oil or oil, and then basil leaves, kakang gata or pure gata, and ating pangalawang gata, first and second extraction. So, mag-uumpisa na tayong magluto. Sana maibigan nyo ito. So, ang una natin gagawin, itong chicken na to is pre-marinated na sa soy sauce. So, ang gagawin natin is, i-fry natin siya. Preheated na itong ating chicken and oil. So, hindi naman siya kailangan kasi toasted na toasted. Medyo brownish lang ng konti. Ang chicken is rich in protein din. Healthy siya. At gusto to ng mga bata. Actually, mga bata ang may gusto ng chicken eh. Although may mga adults din na gusto rin ng chicken talaga. So, i-refine natin siya hanggang sa medyo mag-brown lang. Hindi siya kailangan, as I've said kanina, hindi mo kailangan toasted na toasted. Parang mga ganyan, pwede na. Yan. Ganyan. Ito manok na to, may lasa na to kasi na-marinate na to sa soy sauce. Kahit na 30 minutes or 20 minutes, pwede na. Basta na-marinate lang, okay na yun. Pero kung gusto nyo i-marinate ng overnight, mas maganda. Pero kung time-consuming o wala naman kayong panahon o nag-busy kayo sa work, 30 minutes to 20 minutes, pwede na eh. Kapit na yung lasa ng soy sauce sa manok. Pandagdag lasa din yun. Mamaya babawasan natin ng oil pag nag-saute na tayo. Kasi ayaw din naman natin ng sobrang oily, di ba? So, kailangan konting oil dahil mag-render pa ng fat yung chicken skin. Pwede na ito. Hindi naman kailangan sobrang toasted. So, aahon na natin. Ayan. Okay. So, inaan lang natin ang apoy. At bawasan natin ang oil. Pwede na natin gamitin uli yung oil kasi nandyan yung lasa ng chicken eh. So, additional flavoring yan. So, ang uunahin natin is ginger.
Pwede na pagsabayin ng ginger and garlic. Normally, pinagsasabay na yan. And then, yung onion. Yun nga, sinasabi ko before, hindi kailangan masusunog kasi papait yung luya at saka yung garlic, lalasa sa food. So, balik na natin ang chicken. So, patayin natin ulit. Kumapit yung lasa ng bawang at ginger and onion sa chicken. Pwede na natin lagay yung patis. Yan. And then, yung first extraction ng coconut milk, pwede na natin siyang ilagay. Oops, wag na natin isama yung dark portion ng wag na natin isasama yan. So, palalambutin natin ito. Dahil importante sa atin yung kakagata, dadagdagan natin ng konting water para medyo mag-submerge yung chicken para madaling lumambot at pantay ang kanyang paglambot. At ilalagyan na rin natin ang chicken curry paste. Kuha tayo ng spoon. Ito ay curry paste, green paste kung tawagin. Pwede na rin natin ilagay ang sili. Konti lang muna kasi depende sa tolerance nyo ang sili. Kasi hindi lahat mahilig kumain ng maanghang. So kung let's say may mga anak kayo na hindi naman sila mahilig sa maanghang, pwede kayong mag-set aside na para sa kanila. At saka yung mahilig sa maanghang, pwede nyo lang lagyan ng sili after na makapag-set aside kayo. Ganun lang yun kasimple. Para lahat ng sa pamilya, ma-enjoy yung food, di ba? So, ngayon, tatakpan natin para hintayin natin lumambot. Medyo medium fire lang natin. Siguro mga 20 minutes, pwede na to. Pero before yon, lalagay natin yung kakang gata. Okay? We're back. Let's continue with our cooking. Ngayon, ang next naman natin ngayon, habang kumukulo naman itong ating chicken green curry, ilagay na natin ang kakang gata o yung unang extraction. Pwede na natin siyang ilagay. Oops, huwag natin isasama yung pinaka-sapal, tawag. Then, lagyan na natin yung potato kahit hindi pa siya nagbo-boil kasi okay naman na yan. And then, ang carrots natin. Hintayin na natin siyang kumulo at para maluto pa yung patatas at saka yung carrot. At the same time, mag-tenderize pa rin yung chicken at ma-absorb ng chicken yung gata. Okay. Hello, we're back. So, yung chicken natin, very tender na to. So, ayan,
Kaya hindi ako nag-add ng maraming cooking oil kasi yung chicken skin, nagre-render pa yan ng fat. So, ito is ano na ito ng kakanggata. Kaya, andyan na yung oil ng kakanggata natin. Na-boil na ng todo. So, lagyan lang natin ng konting patis. Yan, para umalat ng konti. Tapos, white pepper. Ito na yung mga seasonings natin. Last. And then, mix lang natin. Halo lang ng halo. Sabi nga nila, kailangan maging matyaga ka. Kahit sa pag-ibig, kailangan matyaga. Hinugot. Okay, so, okay na tayo. Plating na tayo, guys. Now, tapos na tayo sa ating nilutong chicken curry in green paste. Ngayon, lalagyan natin siya ng garnishings like dried chili para maganda ang presentation. And basil leaves, fresh basil leaves. Yan. Yan. Pag may bisita kayo, hindi na kayo mapapahiya. Tapos, lagyan din natin ng konting dried cilantro. Diba? Ang ganda-ganda, oh. Diba? So, eto na yung ating finished product. Ang chicken curry in green paste. Maibigan nyo to at alam kong itatry nyo to para sa mga pamilya ninyo. At maraming salamat sa mga soon-to-be subscribers ko here and abroad, sa mga OFWs. Mahal ko kayo. Sana mahalin nyo rin ako. And don't forget to subscribe, share, and hit the notification bell. Thank you very much. Till next time.